at the sky. I said I do and saw a sparkle in his eye. 9 years old, but Johnny was an old soul. Gonna spend his next Christmas in a real home. Of the fatherless, we witness sons and daughters this Christmas. Do you choose to give love and joy and peace to one hand? Father, let us not forget the children who are all alone this Christmas. Do you choose to give This Christmas. Do you choose to give? Father of the fatherless, we witness sons and daughters this Christmas. Nature sings, let heaven and nature sings. Father, let us not forget the children who are all alone this Christmas. This Christmas. Oh, Father, this Christmas, don't leave them all alone. This Christmas. Merry Christmas, everyone. Handa na bala ka mo mga bata? Yari na ang ginpabaskog, ginpalapat nga coverage ng edukasyon sa kahanginan. Radyo Kampiyon, dala sa inyo sa Department of Education, CAG 1233, Radyo DYVS. Ang Department of Education nagaupod sa inyo agod ang edukasyon mapabaskog kag magapadayon. Radyo Kampiyon. Magandang hapon sa ating mga ALS learners, mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live ng ating ALS Life Skills Self-Directed Learning, hatid sa inyo ng Department of Education and this station. Ang inyong lingkod, EPSA ng Bacolod, Ginoong Mark Philip Claridad, sa ALS, may pag-asa! Welcome sa ating Module 6, Part 1, Rights and Responsibilities of Workers and Employers. So ngayong hapon, we have the rights and responsibilities of workers and employers. Our objectives, pagkatapos po ng ating module, we will understand the concepts of rights and responsibilities and be familiar with the rights and responsibilities of workers and employers in the Philippines. Know how to apply one's rights and responsibilities in the workplace. So, ito po yung 30 to 50 minutes for session 1, 3 oras to 50 minutes and 15 minutes and 5 hours and 35 minutes. So isang araw na gawain. So ganun po. So meron tayong session 1, 2 activity po ito, and session 2, 4 na activities. So ito pong pinakamaikli na module from 1 to 6. Kaya nga po. So this is our overview. So we have written assignments. So may 7 written assignments po tayo na may pinakamaliit na bilang na output ng ating assignments. So 6.1, meron po tayong human rights. Ayan. 6.2, Universal Declaration of Human Rights. So ano po yung mga karapatan natin? Ano po yung rights of responsibilities at work? Isa pa rin yun. And session 1, writing space, yung 6.4, responsibilities of the employer and the worker. And 6.5, labor code excerpts. And session 2, writing space. Yung may mga natutunan po kayo. Ito po yung ating 7 written assignments. Yung output po natin dito ay pasa po natin sa teacher para meron po tayong portfolio presentation sa kanila. So we have our session 1, so understanding rights and responsibilities. So mga learners, meron po tayong learning strands po ito, life and career skills, at yung ability to earn living, employment po ang ating focus goal dito, and performance standards, apply working knowledge, attitude, and work-related skills as an employed person to earn a living and improve one's economic status. So, ito po yung ating learning competencies na na-include sa ating individual learning agreement. So, 2 pong session ito at meron po 2 competencies. So, ang isa po ay discuss the rights and responsibilities of employees and employers. This includes
our learning strands 4. So, ang content po natin is workers' rights and responsibilities. Employers' rights and responsibilities. Hindi lang po si workers ang may rights and responsibilities. Meron din po si employers. Ayan. So, terms and condition of employment and employee benefits. Pag-uusapan po natin dito ang mga benepisyo ng ating manggagawa. So, health and safety in the workplace. Isa pa rin yun. Nagbalik tayo ng Module 4 sa topic na ito. And harmonious and productive work relationship. Ayan, meron din pong relationship sa colleagues, superior, and subordinate. Ayan, so our session 1, the learning competencies na kailangan po natin sa ELA or Individual Learning Agreement. Ang ELA po ay mayroon pong agreement ang learner after po siyang mag-functional literacy test assessment. Ayan po. So, yun po ang sinusulat niya as an agreement na part po ng kanyang portfolio assessment or portfolio presentation. So, sa ELA po, dyan sinusulat ang lahat ng mga agreement na kanyang natutunan or module 1 to 6. So, isa po itong learning competencies, sinusulat po yan sa individual learning agreement. So, dalawang competencies po ang sinusulat natin sa individual learning agreement. Una, yung session 1 at ikalawang learning competencies is session 2. So, punta po tayo sa key topics and learning points. Dito po ay pag-aralan natin yung universal human rights. Ayan, ikalawa, personal rights and responsibilities. And ikatlo ay rights and responsibilities of workers. So, rights and responsibilities of employer. So, all people have basic universal human rights. Right to a home, right to a food, right of education, right of protection, right of health care, right of religion, right to vote, and right to work. Lahat mo naman po tayo ay mayroong karapatan. Under of basic universal human rights, ay pag-aralan po natin ito lahat. So, at work, employees have rights and responsibilities just as employers do too. Okay, so, kung napansin ninyo, mula module 1 to 6, ay nakafocus ito lahat sa workers and employers. Okay, so, piniprepare kayo sa workplace para pagkatapos ng module 1 to 6 na ito, ay ready na kayo sa mga basic thing para kayo ay mayroon kayong lakas na loob na magtrabaho. Ayan. So, mga basic po ito, pero ito po ang mga essential at napaka-importante pag kayo ay nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. So, activity 1, introductory activity. So, nandito na yung unang refleksyon na maisama sa module portfolio. 30 to 50 minutes po ito. Medyo madali lang, pero ito po ay madali lang matapos, kaya maikli siya. So, ito po ay sa objective. Meron tayong sa activity 1, identify workers' rights and responsibilities. Okay, kalawa, maging familiar tayo ng universal human rights. At ikatlo, take the learner's reflection. Magre-reflect po tayo. Nasa page 5 po yan. Okay. So, mga learners, nandyan na ba kayo sa page 5? Okay, welcome to Module 6. Ayan, rights and responsibilities of workers and employers. In the previous module na pinag-aralan natin, yung Module 5, yung safety and health at work, napag-aralan po natin yung hygiene and sanitation, as well about hazard and emergencies. So, ano po ang ating mga natutunan sa module sa safety and health at work? Okay, so pakisulat po ng inyong sagot sa ayos ng pangungusap. Okay, so sumulat po tayo ng pangungusap or in a sentence type, pwede nyong Filipino language or pwede nyong isulat sa English. Okay, so wikang English. So, halimbawa kung isusulat mo siya sa wikang Filipino, ang mga natutunan ko sa module na ito ay pwede nyong dugtungan. Ayan. Or I learned about module 5. It's all about yung natutunan mo.
Pero kung nahihirapan ka sa Ingles, pwede mo namang isulat sa wikang Filipino. Ano yung mga natutunan mo in the last module? So, isulat mo lang po sa space provided para po meron kang may susulatan dyan sa may guhit. Ayan, sa espasyong guhit. So, punta na tayo sa Module 6. Handa na ba kayo sa Module 6? Okay, page 6. Ayan. So, meron tayong proverbs po dyan. Anong ibig sabihin ito? So, let's read the proverb at the beginning of the module. What does it mean? How is it related to work? Okay, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Let's read all together in English. Every right implies a responsibility. Ayan, ang galing niyong magbasa. Okay, so, ang bawat karapatan ay mayroong obligasyon, responsibilidad na dapat gawin. Karapatang magkaroon ng benepisyo sa kanilang pinagtatrabahuan. So, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang trabaho o magtrabaho ng maayos. Ayan. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay isang manggagawa. Mulang ipinanganak ka pa, mulang ipinanganak ka hanggang ikaw ay hahantong sa kamatayan. Ayan, from birth to death. Ayan, nandyan na yun ang karapatan na meron ka. Okay, nung ipinanganak ka ay nandyan na yung karapatan na dapat mong ma-experience sa buhay mo. Lahat po tayo ay merong karapatan. Ngayon, i-relate natin siya sa ating pinagtatrabahuan. Sa trabaho, ano bang mga karapatan meron tayo? Halimbawa, karapatang magkaroon ng benepisyo sa ating pinagtatrabahuan. Bago mo tatanggapin yung benepisyo, anong pwede mong gawin? Anong dapat mong gawin para matanggap mo itong benepisyo? Una, kailangan, dapat meron kang gawin. Anong dapat mong gawin? Ang gawin mo ay magtrabaho ka ng maayos para makakuha ka ng magandang benepisyo. Kung nag-a-absent ka palagi, may benepisyo ka bang matatanggap? Wala. Pag hindi ka nagtatrabaho, may benepisyo ka bang matatanggap? Wala. So, dapat meron kang gawin para yung karapatan na yon ay maangkin mo ng maayos. Okay, so we have another one. This module will focus on rights and responsibilities of workers. Punta tayo ng page 6. Ayan. So, what are examples of a right and responsibilities that goes with the right? For example, may dalawang halimbawa. The right of education comes with a responsibility to study well. Ikalawa, the right to clean water comes with a responsibility to take care of the environment. So, ano dito ang karapatan? Dalawa, right to education. Ikalawa, right to clean water. So, anong gagawin mo para mangkin mo itong right to education? Siyempre, study well. Mag-aral ka ng mabuti. Pag ginawa mo ito, maangkin mo itong karapatan na right to education. Ikalawa, the right to clean water. Lahat naman tayo deserving magkaroon ng malinis na tubig. Pero anong gagawin natin para meron tayong malinis na tubig? Take care of environment. Isang gawain na mas magandang gawain as mas madali gawin kung lahat tayo ay tulong-tulong sa paggawa nito. Take care of environment. Yun lang. Simpleng gawain. So, pag-alagaan natin ng mabuti ang kalikasan. Huwag putulin ang puno. Ikalawa yun. Unang-una talaga yun, no? Ikalawa, huwag ilagay ang basura kung kasait saan-saan. So, mga gawain yon o responsibilidad na dapat natin panatilihin ang kalinisan o ang pagtangkilik ng magandang kalikasan. Okay, so kung tayo ay maging kaibigan o kaibigan tayo ng kalikasan, maging kaibigan din ni kalikasan tayo. Ayan, simple lang yan. Give and take lang kasi ang friendship. Kung kaibigan mo siya, kaibigan ka rin niya. So, ano ang karapatan dito? The right to education and the right to clean that environment. Okay? So, to clean the water. So, sabi ni John D.
Kiefeler. Every right implies a responsibility. Every opportunity, an obligation. Every position, a duty. Sabi niya daw, ang bawat karapatan natin ay may kaakibat talaga ng responsibilidad. Ayan. At ang bawat pagkakataon, ang responsibilidad sa bawat pinagtatrabaho sa iyo o pinapagawa sa iyo. Kung may marami kang karapatan, may marami ka ring responsibilidad. Ayan. So, hindi lang yung karapatan mo. Gawin mo. Yun na yun. Kung meron kang karapatan, gawin mo. So, meron tayo sa page 6. Gumawa ka raw ng 1, 2, 3 rights or karapatan. So, bibigyan ko kayo ng 2 halimbawa. Right to vote and right to food. Okay. So, ano yung meron kang karapatang bumoto at karapatan sa pagkain. So, maglagay ka pa ng isa. Pero, may kaakibat itong responsibilidad. Punta tayo sa right to vote. So, gusto mong bumoto? Una, anong responsibilidad na dapat mong gawin para makaboto ka? Una, pumunta ka ng COMELEC. Anong gagawin mo? Magparehistro ka para makaboto ka. At ikalawang mong responsibilidad, after nagpa-register ka, pumunta ka sa araw ng pagboboto. Ayan, the day of voting. Pagkatapos, at pumili ka ng nakararapat na kandidato o leader na dapat mong butuhin. Yun, maka-exercise ka ng iyong right to vote. Ikalawa, right to food. Okay. Lahat naman tayo deserving kumain, di ba? Ng pagkain, ng mga masasarap na pagkain, ng mga nutrisyon na pagkain. Pero ang tanong, may pangbili ba tayo ng pagkain? So, yun ang mga tanong na sasagutin mo as you are responsible to the right to food. So, kailangan mag-aral ka ng mabuti, kailangan magtrabaho ka, at kung nakasahod ka na, makabili ka na ng pagkain na gusto mo, na mga nutrisyon na pagkain na wasto sa iyong kalusugan. So, these are the module we talk about some universal rights, one's personal rights, as well as the rights and responsibilities of being an employee and employers. So the Labor Code of the Philippines is the law that governs employment and labor relations in the Philippines. Ito po ay batas na naglalaman ng mga karapatan tungkol sa trabaho. Ayan. So, tingnan nyo sa Activity 6.1. Pero bago yan, meron po tayong Learner's Reflection sa Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employees. Okay, employers. Meron pong pagpipilian dyan. So, hindi ko na po ito ipaliwanag kasi self-explanation po siya. So, pumili po kayo ng 4 na choices dyan. No? Pumili kayo sa isa ng mga choices na dyan. Ito po ay mga experience natin. So, let's talk about your reflection. Ito po ay itungkol din sa rights and responsibilities of workers and employers. Sasagutin po yun lang naman ito kung meron kang experience. So, ito po ay reading about your experience. So, let's go to 6.1, Human Rights. Ayan. So, each picture depicts one of the essential human rights. So, place a check mark o mag-check po ka dyan sa gilid beside one we are most concerned about in the life skills course. Ayan. So, if this is related to life skills course, you can check. Okay? So, yun yung mga human rights natin. Right to food. Right to education, right to protection, right to health care, right to religion, right to work, right to vote, right to own a house. Ayan, so bawat larawan na yan ay nagpapakita ng essential human rights. Mahalagang karapatan ng isang tao. Ang gagawin mo dito ay maglalagay ng check sa gilid ng larawan na yan. So, yun po ang gagawin mo if this is related to the life skill course. Ayan, so, what do you understand about each picture? Ayan, right to food is the right of every human. Halimbawa lang yun sumulat ka nito. So, pinili mo yung right to food. Right to food kasi, ito po ay karapatan ng bawat isa. Dahil, pwede mong dugtungan, pwede mong lagyan ng sarili mong opinyon o pagpapaliwanag tungkol sa iyong naintindihan sa bawat karapatan na iyong pinili.
Ayan, so anong pag-iintindi mo sa mga larawan na nakikita mo sa bawat karapatan? So pumili po kayo at sumulat ng inyong karapatan sa ayos ng pangungusap or in a sentence type. Okay, let's go now to the 6.2. Tinawag natin itong Universal Declaration of Human Rights. Okay, basahin isa-isa ito, ang mga rights sa left side. Kung meron kayong hindi naintindihan o gustong malaman o hindi malinaw, pwede nyong isulat ang salita sa right side. Okay, meron blank side dito sa may right, walang sulat. Diyan kayong sumulat ng mga salitang hindi nyo naintindihan. Pagkatapos, pag meron kayong group chat sa teacher, sa mobile teacher ninyo, pwede nyo siyang tanungin kung anong ibig sabihin ng salitang yon. Okay? So, let's go to number 1. So, page 9. Are you ready to open your page 9? Please open. Okay, number 1, Universal Declaration of Human Rights. Number 1, when children are born, they are free and each should be treated in the same way. They have reason and conscience and should act towards one another in a friendly manner. So kapag ang bata ay nabubuhay, sila ay malaya. Sila ay tinuturing na pantay, meron silang konsensya at makikitungo sila sa isa't isa o sa iba in a friendly manner o sa maayos na paraan. Okay. Number 2, everyone can claim the following rights despite a different sex, a different skin color, speaking a different language, thinking different things, believing in another religion, owning more or less, being born in another social group, coming from another country. Lahat daw ay nagkakaroon ng rights na ito. Kahit na different yung gender mo, lalaki ka o babae, iba't ibang kulay ng balat, maitim kayo manggi o maputi ka man, nagsasalita ng iba't ibang wika, pag-iisip ng iba't ibang bagay o magkaiba kayong iniisip, ay may karapatan po kayo. Kahit anong relihiyon ang kinabibilangan mo, mahirap ka man o mayaman, ikaw ay nabuhay sa isang grupo ay may karapatan ka as long nandoon ka sa bansa na iyong kinabubuhay. Kahit sang bansa ka man, lahat tayo merong karapatan. Ayan. Okay, we have number 3. You have the right to live. And to live is a freedom and safety. May karapatan ka mabuhay at mabuhay na malaya at ligtas. Number 4, nobody has the right to treat you as his or her slave and you should not make anyone your slave. Walang sinuman ang may karapatang ituring kang alipin. Vice versa, hindi ka rin nangangalipin sa kapwa mo. Number 5, nobody has the right to torture you. Walang sinuman ang may karapatang parang i-torture ka. Number 6, you should be legally protected in the same way anywhere and like everyone else. Karapatan mong magkaroon ng legal o proteksyon sa parehong paraan kahit saan. Katulad din ng iba, katulad ng nakagawa ng krimen. Meron din silang proteksyon katulad ng regular na tao kahit ano pa ang nagawa nila sa iba. Okay, meron din silang karapatan. Number 7, the law is the same for everyone. It should be applied in the same way to all. Walang ligtas sa batas. Walang exempted. Pare-pareho sa lahat. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, applied in the same way to all. Number 8, you should be able to ask for legal help when the rights your country grants you are not respected. Pwede ka palang kumuha ng tulong. Kung ang karapatan mo ay hindi nare-respeto, pwede kang mag-ask for legal help. Pwede kang lumapit sa mga public lawyers. Ayan. Number 9, nobody has the right to put you in prison, to keep you there, or to send you away from your country unjustly or without good reason. Kaya hindi ka pwedeng makulong na basta-basta na walang valid reason talaga. It should be in a due process. If you go on trial, this should be done in public. The people who try you should not let themselves be influenced by others. Halimbawa, may suspect tapos may mag-undergo sila ng trial. Dapat gawin yun in public, tama? So, hindi pwedeng si judge, suspect, lawyers, sila lang doon. Inaalaw nila na makinig at manood ang family members or friends kapag merong trial. So, it should be done in public, not in private. Yun ang mga judges o mga taong nagtatry ay hindi sila makapagpa-impluwensya sa iba o doon sila sa kung ano
ang tama. Okay, dapat nasa tama po sila. So number 11, you should be considered innocent until it can be proved that you are guilty. If you're accused of a crime, you should always have the right to defend yourself. Nobody has the right to condemn you and punish you for something you have not done. Halimbawa, meron nagrereklamo sa iyo o dinidimanda ka o inakusan ka ng isang bagay o krimen. May karapatan kang depensahan ang iyong sarili. Hindi ka nila masasabing guilty kapag wala silang may naipakitang ebidensya or considered na inosente ka pa rin hanggang hindi ka napatunayan na guilty ka. So sa bagay na yun ay dapat hindi ka paparusahan kung walang maipakitang malakas na ebidensya o patunay na ikaw ang gumawa noon. Kaya may due process ang iyong ginawa o hindi mo ginawa, kailangan ipatunayan. Okay? So, you have the right to ask to be protected if someone tries to harm your good name, enter your house, open your letters, or bother you or your family without a good reason. Right to be protected. Kapag may nagbanta sa iyo, ay nagre-report ka, di ba? Naalala mo, nagpapablatter ka sa pulis. In case may nangyayari sa iyo, at least may name sila sa blatter, yun yung hahanapin nila for your protection. Ayan. So next, number 13. You have the right to come and go as you wish within your country. You have the right to leave your country to go to another one. And you should be able to return to your country if you want. Meron kang kalayaan at karapatang umalis o lumabas sa bansang Pilipinas. At meron kang karapatan na bumalik kung nanaisin mo. Kung may pera ka, kung may meron kang trabaho at meron kang pera or sahod na pwede mong ipangbayad sa iyong transportation. Walang problema. If you are responsible, pwede kang lumabas sa ibang bansa. If someone hurts you, you have the rights to go to another country and ask it to protect you. You lost this right if you have killed someone if you yourself do not respect what is written here. Kung may nananakit sa iyo, ay meron kang karapatan na humingi ng tulong sa ibang bansa para sa iyong proteksyon. Pero, mawawala lang ito, karapatan mo na yan, kung ikaw ay pumatay o kaya hindi ka rumispeto ng mga nakasulat sa bansa mo o nanapak ka ng tao sa bansa mo mismo. Pero, meron kang karapatan na humingi ng tulong sa ibang bansa. Ayan. So, lahat na yon may karapatan ka. So, pero dapat meron kang pangbayad. Okay, so, number 15, you have the right to belong to a country and nobody can prevent you without a good reason from belonging to country if you wish. May karapatan kang mamili o makasali doon sa isang bansang na gusto mo. As soon as a person is legally entitled, or she has the right to marry and have a family. In doing this, neither the color of your skin, the country you come from, nor your religion should be impediments. Men and women have the same rights when they are married and also when they are separated. Nobody should force a person to marry. So, yun po ang mga karapatan natin, no? 16 pa lang po yun. Umabot po yun ng 30. So, hanggang sa muli, makikita po muna tayo sa susunod na Biyernes ngayong linggo. So, huwag kalimutan ang ating mga ALS CLC sa ating learning centers. Pumunta lang po ng ating District 1 to District 7 na kung saan doon po ay makapag-enroll po kayo sa Alternative Learning System. Sa Alternative Learning System, sa ALS, may pag-asa. Magandang hapon sa inyong lahat. Can you hear the sound of life heard in